Batiin mo muna ang katabi mo. Good morning. Amen. Okay. Sige na. Sige. Buksan po natin yung Bible natin sa awit. Santiago chapter 4, verse 14. Santiago chapter 4, verse 14. Sabi po dito, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyong parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ulitin po natin. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Let's pray. Hallelujah. Let's bow our heads and close our eyes. Most Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for everything. Lord, you are faithful, you are graceful, you are merciful. Thank you, Lord, for your grace, for your mercy. Thank you, Panginoon, for your faithfulness into our lives. Panginoon, we continue to ask your presence upon this time. Patuloy, Panginoon, na maghari ka sa lugar na ito. As I preach your word, ikaw ang magturo at ikaw ang magsalita, Panginoon. Give me boldness. Ikaw, Panginoon, ang magaling. Ikaw ang marunong. Ngunit, Panginoon, na kung wala ka, wala po akong matuturo. Lahat kami dito, wala kami alam kung wala ka, Panginoon. I ask your blood to cover us. Lord, I pray na patuloy po kumilos ka sa mga oras na ito. And Lord, forgive us for all our sin, isip, salita at gawa, at patuloy mo kami gawin ganap sa iyong harapan. I declare, Lord, victory and breakthrough in this service at sa mga ipaparating mo, Panginoon. Lahat ng ito, I declare, Lord, lahat ng ito, hindi lang ito nilabas na marinig, kundi nandun yung application, nandun ang preparation, nandun, Panginoon, ang bawat isa. Patuloy, Panginoon, magkaroon ng malahimalang patutuo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord, sa araw na ito. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Ang topic po natin ngayon is plot twist. Yan. Plot twist. Alam niyo ba ito yung topic natin? Alam niyo po, ang daming mga nangyari this week na nakakagulat. Sa mga hindi po nakakaalam, this week na nasugod ako sa ospital. Diba? Sa mga hindi nakakaalam, na-extras ako nung Wednesday, sinunod ako sa ospital. Kasi nga, yung tiyan ko sumasakit. Tapos, napunta ako sa ACE nung Webes. Kasi nga, sobrang, di ko na alam, sabi ko nga sabi, baka mamatay na ako ngayon. Tapos, pagdating ng Bernes, may isa akong balitang narinig na yung isang kasama namin leader before, namatay. Ang sakit niya is liver failure, uric acid. Actually, may tatlo na kami na church dati ng mga kasama-sama na namatay. Yung isa babae, ang kinamatay niya dahil sa hindi. Ang nakwento sa akin na hindi niya nahihit yung calorie sa isang araw. Parang nagda-diet siya. Tapos nagda-diet siya, nagja-jogging, heartbroken. Iniwan daw siya ng asawa niya na lalaki. So, parang yun yung hubon niya. Diet siya. Tapos hindi niya na-eat yung calorie araw-araw. Parang, dapat kasi daw, pag 1,000 to 1,200, sa kanya, parang 800 lang, 600 lang. Tapos jogging siya, hanggang dumating yung time sinunod siya sa ospital, hindi niya na nakayanan, lumabas na na dugo sa mata niya, sa ilong niya, sa tainga niya, lahat. Dahil sa kakadayat. Yung isa naman, na taga-church din, namatay kasi natulog, hindi na nakagising. Heart attack naman. Ito namang isa na Bernes lang na namatay, ito siya, kachat ko lang ito siya nakaraan. Kachat din siya ng isang taga-church na dito. And ang kinamatay niya naman, liver failure tsaka uric acid. Mataas na. So, doon mo makita talaga na yung buhay, hindi natin alam kung anong mangyari. Ako naman, bakit ako nasugod sa ospital? Nasugod ako sa ospital dahil din sa gano'n. Ano na deficit? Hindi kasi ako maabot sa 1,000 sa isang araw. At ang sabi ng doktor sa akin, hindi rin kasi ako nagkakain, di ba, ilang araw na. Ilang 2 weeks na ako walang rice, ilang 2 weeks na akong hindi nagka-carbs. Hindi pa pwede wala akong carbs.
Wala kasi ako kahit kamote, kahit patatas, lahat ng carbs wala kasi ako ng akin. At hindi pala siya pwede. Maano yung katawan mo, masisira. Tapos di ba nag-fasting ako ng Sabado-Linggo? Sabado 24 hours. Tapos yung pag-break ko, ang kinain ko cabbage. Di ba na pwede yun? Kasi yung cabbage daw, meron siyang elements na pwedeng makasulong daw ng acid. Isang kilong cabbage ang kinain ko ng umaga at kagabi. Tapos yung chia seeds din. Kasi chia seeds daw pag ininom mo, nag-expand. Yun yung reason bakit lumalala ng tiyan ko, tapos walang ibang binibird. Kaya ang ending, hindi siya balance. Kaya simula nun, pag-uwi ko ng Webes, kumain ako nun. Pero yung point natin dito na hindi mo talaga masasabi yung buhay. Na pwede ngayon, okay ka, bukas hindi. Di ba po? Kaya kailangan maganda tayo. Amen po ba? So dito sa topic natin, meron tayong mga pag-usapan pagdating sa plot twist. So number 1, ito po, meron tayong tinatawag na bad plot twist. Siyempre merong bad plot twist. So may mga istorya sa Bible na makikita niyo talaga yung grabing plot twist sa buhay nila na hindi magaganda. At alam niyo po, as a Christian, dapat, handa ka. Lahat tayo, bilang Kristiyano, dadaan tayo sa sitwasyon ng buhay natin na mayroong pangit talaga na magugulat ka, bigla ang mangyari. For example, sa akin, biglaan po yun. Biglaan na Lunes, sumasakit, Tuesday, sumasakit, Wednesday, sumasakit. Biglaan talaga hindi ko alam na, alam yun, sabi ko, kung kailan nag-ano ko ng mga gulay-gulay, saka ako nagkasakit. Kung kailan naging curious ka sa kinakain mo, saka naman nagkasakit. Mas mabuti pa yung kumakain ako ng lahat, ako nagkasakit. Nung kailan nag-arti-arti ka sa pagkain, ako nagkasakit. So, alam niyo po, alam mo isang na-realize ko, mahirap magpasalamat sa Lord kapag nasa pain ka. Pero kailangan mo magpasalamat talaga sa Lord. Amen po ba? Alam niyo po, kailangan maging handa kayo sa mga bad plot twist. Ito yung tinatawag natin na biglaan. Pero sa mga plot twist na to, may tinuturo po ang Panginoon. Alam niyo na accident, yung sinugod ako sa ospital this week. Ang sakit talaga ng tiyan ko, sobrang sakit. Si Chinga nandoon, si Sheila nandoon, si RJ nandoon. Talagang si Chingy, ginamasahe yung kamay kong kabila, si Sheila sa kabila, inaano na. Kasi nga, alam mo yung masakit yung tiyan mo, tapos hindi mo maramdaman yung presence ng Lord. Doon ka naiintindihan na kapag nalalaig talaga yung pain ng katawan mo, hindi mahirap talaga maramdaman yung presence ng Lord eh. Ang sakit-sakit lang, sabi ko na bakit ang sakit ng tangkong hindi ka maramdaman. Pero alam mo, doon ka tuturuan ng Lord kung magpapasalamat ka pa rin sa Kanya. Kasi yung time na masakit ko, tiyan ko talaga, masakit, talagang sabi ko na ba, walang mataas yung balibo ko, wala akong presensya maramdaman. Pero doon ako nagsabi sa kanya, Lord, kahit wala akong maramdaman, thank you po sa naranasan ko na to. At sabi ko, yun yung isa sa mga dapat maintindihan natin. Kung dumating ka sa punto ng buhay mo na nakaranas ka ng bad plot twist, yung sobrang sakit ka at walang maramdaman yung presence ng Lord, gusto talaga makita ng Lord sa bibig mo kung magpupulit ka pa rin sa Kanya o hindi eh. Amen po ba? So, darating ka sa punto ng buhay mo na may bad plot twist. So, marami po sa Bible na out of nowhere, ang ganda na sitwasyon ng buhay nila, biglang, boom, wala na. Diba? Example, si Job. Ito po, si Job, makita mo, grabe yung plot twist sa buhay ni Job. Sabi dito, diba sa Job, sa Bible, unang-una sa Job chapter 1, siya ay pinagpala ng Lord. Bless siya! Sabi ng Lord, ano siya eh? Kita mo ba si Job? Talagang matuwid siya, perfect ka sa English eh. Sabihin sa harapan ng Diyos, matuwid siya. Okay yung lahat. Pero walang ano-ano'y, sabi sa Job chapter 1, verse 14 to 19, walang ano-ano'y, dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan ko namin pinangararo ang mga baka at nanginain naman ang mga asno. Na may dumating na sa Beyo, kinuha ko nila ang baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa nakakatapos sa pagbabalita na may dumating na isa namang dumating namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan ko ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita, may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng aming kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos matapos magsalita,
May dumating ng isang magsabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pangalan nilang kapatid, pinampas po ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Sabi po sa Job chapter 2 verse 7 to 8, kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaklat na sugat ang buo nitong katawan mula sa ulo. Hanggang talampakan, naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayo ang kanyang mga sugat. So dito makikita mo na faithful si Job, pero nagsasuffer siya in silence. So, sa Kristiyano kapatid, hindi po faithful ka, walang pagsubok. Amen po ba? May mga iba kasi nagsasabi sila na, Lord, faithful naman ako, bakit may pagsubok ako? Faithful naman ako, bakit namatay ang mga anak ko? Hindi po ganoon. Pwede sabihin ni Job, pero hindi niya sinabi yun. So yun yung sinasabi na, as a Christian, ipaghanda mo yung sarili mo sa mga bad plot twist. Amen po ba? Amen po ba? Hindi tayo dito yung napakanood mo sa TV na talagang dapat smooth lang, good of flow. Wala pong ganun sa Christian life. Wala. Sa Bible may tinapon sa leon, may tinapon sa pugo ng apoy. Diba? Si Job na matuwid, pinagmalaki ng Lord sa Job chapter 1. Pero makita mo, namatay lahat ng anak niya. Ari-arian niya kinuha, nagkasakit pa siya. So dito makikita mo, parang tulad sa akin nangyari na, out of Lord, mamulat ka, bakit ganun Lord? Bakit biglang sumakit yung tiyan mo? Bakit biglang gano'n? Marami pong faithful na hindi nagigising. Di ba? Marami pong faithful na marami pong pagsubok. At kung ikaw faithful, marami pong pagsubok na pinagdadaanan. Normal po yun. Amen po ba? So, gusto ko pong iyan sa inyo dito na huwag mong kakalimutan na pag-serve ka sa Lord. Hindi lahat ng pinagdadaanan mo maganda. Meron talagang mga biglaan. Kung saan ko may pera ka, bukas simot. Ngayon may pagkain ka, bukas wala. Ngayon kasama mo pa, bukas patay na. Ngayon masaya pa kayo, bukas iniwang ka na niya. Aroy. Mga ganun talaga. Totoo naman talaga. Naranasan ko yan. Parang ngayon nag-uusap pa kami, tinabukasan wala na. Diba? Kahapon okay pa, nung nag-text ako, wala na reply hanggang tagal-tagal. Diba? So may ganun talaga. So ang point, pero hindi pa naman sila patay. Si Job namatay. Namatay yung mga anak niya, lahat ng kaayala nila, wala pati siya, nagkaroon ng sakit. Diba? Ikaw, pwede na yun, malakas ka. Pero bukas may sakit ka na. Huwag mo nang rin. Huwag mo nang rin. Gusto mo yun, amen? Nakasakit ka. Dapat ano lang, hindi ako. Pero yung reality kasi, diba? Kasi katulad ko, diba? Hindi mo akalain. Sabi ko lang nag-church na karan, mag-barley ka, pastor. Hindi ko matalab. Hindi ko matalab yung barley. Oo, hindi na talaga nakalab yun. Wala naman dyan mo eh. Tapos, kung iinom ka pa ng barley, puro fiber na. Hindi rin naman healthy ng puro fiber talaga. Balance talaga. Doon ko nakikita yung importante ng balance eh. At yung pagkain, din ang balance pala. Hindi pala talaga pwedeng ano ka lang. So, yun yung point na sa buhay natin, maraming mga plot twist na pwedeng mangyari. At hindi po faithful ka dito sa church. Katulad kanina, nilakausap ako, Pastor, sumasakit na talaga ang ulo ko. Ano ba talaga gagawin ko? Sabi ko sa kanya, alam mo yung tatanda mo, kung nag-pray ka sa Lord na patatagin ka niya, dadalhin ka na doon sa pagsubok. Kunwari sabi ng Lord, Lord, patatagin mo yung marriage namin. Bibigyan na Lord ng pagsubok yung marriage nyo. Para maging matatag yung marriage nyo. Diba? Patatagin yung network namin. May pagsubok yung network ninyo para tumatag kayo. Hindi kayo iiwas ng mundo doon. Diba? So yung mga tao kasi, pag sinabi nila, parang ano ba? Parang katulad sa gym. Hindi mo pwede sabihin, Lord, bakit laking mo katawan ko? Matulog ka, abracadabra lang ni Lord. Hindi. Diba? Pag sabi mo, Lord, gusto mo malaki katawan ko, pagpunta ka ng gym, mabubuhat ka. Magpapakasakit ka ng katawan mo. Doon lalaki. Ganon din po sa Lord. Amen po ba? Kung gusto mo maging matatag, pumunta ka doon sa pagsubok, magiging matatag ka. Eh kasi iba gusto maging matatag nung pinadala ng pagsubok. Si Lord ba ang sinisi? Alam sa amin, ayos ka, nag-pray ka ako sinisi mo. So alam niyo po, yung mga bad plot twist sa buhay natin, yan po ay may Lord para patatagin ka. Amen po ba? So, sino pa ba sa Bible? Si Jephthah. Ito po,
Sa Hukom chapter 11, verse 30 to 31, 34 to 35, ito po, sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa aking pag-uwi. Nang magbalik si Jephthah sa Mizpah, sinalubong siya ng anak ng babae na sumasayaw sa salo ng tamborin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihilagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat ng bagay na itong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Ito, ang sakit nito. Ang sakit ng practice na ito. Oo. Si Job nawala ng anak, pero hindi siya kasalanan sa Satanas. Ito siya isang mag-aalay sa anak niya. Diba? Masakit, diba? So, at hindi na pwede bawiin yun kasi sa Bible, ang mga sinurot ng Lord may isang salita. Amen? Hindi yan ang sabi pag sinabi, babawiin. Diba? Walang ganun. Ayaw na Lord ng ganun. Alam na ayaw na Lord ng sinungaling. Amen po ba? Gusto ng Lord yung tao ng isang salita. Amen? So, si Jephthah, may binitawan na siya. At hindi niya po natupad yun. Alam niyo po yun? Alam niyo, kasi nga, at ito yung binitawan na tinupad yun. Masakit itong practice na to. So, sino pa? Si Joseph. Genesis chapter 37, verse 11 to 14 and 18 to 20. Ingit na ingit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip ng mga mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapapasko doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ng Israel kay Jose, "Gumaya ka at sumunod sa iyong kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila yung nasa mabuting kalagayan." Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko, lumakad na si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Malayo pa, natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya, ihulog sa balon, at sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanyang mga panaginip." Tingnan mo yung taong pinapunta ng tatay niya sa mga kapatid niya para i-check ng mga kapatid niya, yung plot twist, papatayin pala siya. So makita mo lahat ng ito mga faithful servant ng Lord. Si Job, si Jephthah, si Joseph. Pero makita niyo yung mga plot twist sa buhay nila matitindi. So ang gusto ko dito ituro ng Lord na hindi excuse na faithful ka walang mangyaring masamang plot twist sa buhay mo. Kaya ngayon pa lang, dapat ikaw mismo, lagi kang handa. Amen po ba? Ngayon, pwedeng okay ka. Alam, dahil biglang nangyari, pwede ngayon okay ka, bukas hindi ka na okay. Pwede ngayon, kaya pa, bukas hindi na. Pero lahat ko lang yan, normal. Amen po ba? Kahit mag-fasting ka, kahit mag-pray ka, kahit magpapasa ka ng Bible, hindi po excuse yun. Amen? Amen po ba? Kasi gusto kong mabasag sa isip na bawat isa yung mindset na dapat mag-serve ka Lord, is lahat. Para serve sa Lord, okay lahat. Dapat okay ka sa kasama mo, lahat kasama mo. Hindi po ganoon. Dapat okay financial mo, okay dapat ikaw sa mga churchmate mo, okay ka sa pamilya mo. Hindi po ganoon. Naku, dati naranasan ko sa network namin, halos araw-araw pagsubok ang pinag-usapan. Alam niyo po ba yan? Halos araw-araw problema. Puro pang hihina ako. Puro ganoon. Alam niyo po yan kasi normal talaga. Sa pagsiserve sa Lord, lagi po may mga pagsubok. Lagi may mga pangit na mangyari. Amen? At kailangan matuto ka pong magpasalamat. Amen? Amen po ba? So, yun po yung number one na sa Christian life, laging may bad practice. Hindi lahat okay. Hindi lahat maganda. Kaya kung may pangit na nangyari sa buhay mo ngayon, ibig sabihin, nandun ka sa bad practice ngayon. Diba? At hindi mo rin pwede i-confess yung sarili mo, ha? Kasi baka mamaya sabihin ng iba, baka hindi na ako naging tapat kasi may pagsubok ako. Yung mga ganun kasi, di ba, na-mindset nila, baka hindi sila naging tapat, kaya may pagsubok sila, hindi sila naging tapat. Actually, ang mga tapat na ang may mga pagsubok sa Lord. Kasi pwede mo sabihin na, Lord, ang dami ko ng pagsubok, kaya siguro dahil doon, baka meron akong hindi ako tapat sa iyo. Pero alam mo, pag tapat ka sa Lord, may pagsubok talaga. So, ilagay mo sa isip mo na normal po, yung mga ganitong bigla ang pangyayari. Katulad ko nung nakarang week talagang sabi ko sa Lord, kung may mga hindi mo na kung mga ano man. Pero alam niyo po, yung natutugan ko
kapag nasa pain ka, kapag nandun ka sa durog na durog ka, may mawawasak ka eh. May mawawasak ka talaga eh. Kaya ipagpasalamat mo yung pain mo kasi may mawawasak ka eh. Alam mo yun? Totoo to. Kasi nakausap din ako nakaraan na sabi niya, nung time na down na siya, doon niya talaga nawasak yung mga pinapawasak ng Lord. Kasi kung hindi ka talaga nadurugin ng Lord, wala kang wawasakin eh. Sa buhay mo, sigurado, marami tayo sa buhay mo na durog ka, at kung nadurog ka na, doon mo lang winasak yung dapat matagal mo lang winasak. Amen mo ba? Ganun din, may nag-open sa akin na, Pastor, dito talaga kayo, winasak din na. Kailangan pa talaga umabot sa wasak na wasak. Ano yan? Kailangan pang umabot sa sobrang sakit bago mo wasakin talaga? Hindi naman kailangan sanang umabot doon eh. Pero, sa ganun maging magpasalamat mo talaga sa Lord yan. Sa oras na masakit na, doon mo na mawasakin talaga dapat wasakin. Dadalhin ka ng Lord doon. Kaya, yung practice na ba, good pa rin siya. Kasi kahit sa akin eh, ganun po eh. Yung oras na, meron akong nakonsult na karana, durog na siya, pinapangawakan na pa yung prinsipyo niya, kaya dumating na tayo, basag na yung prinsipyo niya. Dahil kung hindi niya binasag yun, magsusuicide daw siya. Grabe mo, grabe ako ito ang nakaraan. Kung hindi niya binasag, magsusuicide daw siya. Pero doon niya na-realize na sa oras na down na siya, doon sa akin pinakita na magpasagin mo na yung dapat pasagin. Kaya ganun din sa ating kapatid. Down ka na, may gusto kasi sila hindi pabasag sa'yo. At ito rin yan, kaya ka nag-down kasi meron kang hindi binabasag. Pero kung pasagin mo na yan, hindi ka mag-down. Amen mo ba? Kaya tatandaan mo yan. So yan yung number 1, may bad plot twist, pero may good pa rin na plot twist. So ito, ano po ba yung plot twist sa buhay ni Job? Siyempre kanina si Job. Ito ba yung good plot twist? Sa buhay ni Job, nawala lahat. Pero sa huli, binalik pa rin po yung Lord lahat. Sabi sa Bible, Job chapter 42 verse 10 to 17, ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. Nang pinalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na binto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay si Jemima, Kesha at Kering Hapo. Ang mga anak ng babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na salilahi at matanda na siya nang mamatay siya. So makita mo, pangit yung daanan ng una. Pero grabe yung plot twist. Diba? Bas dinoble pa ng Lord. Diba? At makita mo dito talaga na ano, so yung point, may bad, pero may good. Amen? So si Job, sino mag-aakala na makakaahon ka pa? After all of that, isipin mo si Job lahat tinalipunan siya. Lahat iniwan siya. Mga kaibigan niya, pati asawa niya, nagkampi sa kanya. Pero makita mo dito na, basta may Lord ka, magkakaroon ng good plot twist yan. Amen po ba? So yan po yung nangyari kay Job. So ngayon, ito naman si Jephthah. Jephthah, inanin niya anak na. Bad plot twist yun. Ano yung good plot twist? So ito po, sinalakay nga ni Jephthah ang mga bonita at nagtagumpay siya ni Yahweh. Yun yung good. Nanalo sila. Naggapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod. Mula sa Aroer, sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramim. Marami silang napatay na Amonita. Alam mo yung good plot twist dito sa buhay ni Jephthah? Ito po, sumagot ang anak ni Jephthah, kung may panata kayo na Yahweh, kapaling mo. Kasi kung susuriin nyo, pwedeng hindi, pwedeng hindi magpabor yung anak niya, pero kahit pangit kung nangyari, naging good pa rin yung practice kasi yung anak niya mismo nagsabi na sige po, umabor yung anak niya.
So masakit kay Jephthah, pero yung panahon mo yun. Yun yung good. Kasi kung ikaw sabihan ka ng magulang mo, ikaw yung alay ko kay Yahweh. Anong gagawin mo? Sigurado, takwil mo magulang mo. Baka maribok mo pa yung mama mo. Diba? Diba? Yun yung practice, baka ikaw alis sa magulang mo. Diba? Pero hindi ito eh. Ito talaga yung sabi niya, sumagot ang anak ni Jephthah. Kung may panata kayo kay Yahweh, tumarin mo yun. Sapagkat ipinagiganti na kayo laban sa inyong mga kaaway na mga munita. Ngunit, may isa lamang po akong ipapakusap sa inyo. Kaya ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagduksak ko ng 2 buwan ng aking pagkabigay. Makita ko dito na may bad, pero yung anak niya, nagpabor. Diba? So yun yung good na sa bad, may mga bad situation sa buhay natin, pero mayroong good na mangyayari din. Diba? So, sino ba? Si Joseph. Diba si Joseph? Pinapatay siya. Pero ano naging good practice sa buhay ni Joseph? Ito po. Mula nung mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasubo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito. Bago mamatay ang ating ama, ipinagpili nila sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo lang yung mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kami mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose ng manangit dito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at lumuko sa harapan niya. Kami, mga alipin mo, wika nila. O, diba? Yung mga kapatid nila, gusto siyang ipapatay. Mga kuya na to dumating ang time, lumukod na sa harapan niya at nagsabi na, kami mga alipin mo. At umihi sila ng tawan. So yung point dito kapatid na may bad, may good. Diba? Pero ang kailangan mo talaga, mag-focus ka sa pagsiserve mo sa Lord. Amen? So, meron gusto i-share sa inyo na meron akong kaibigan na, patayin kong kaibigan talaga siya. Nakakwento ko sa inyo, alam natin ba sa inyo na itong kaibigan ko na to, talagang tagal kami nag-usap. Siya yung isa sa mga tumulong sa amin sa tao sa Nara. Hindi niya ako kasi Diyos nagsasabi ako na pinasal siya ng araw, hindi na ako in-invite kasal niya. May idea lang kasi yung iba sa kasi yung kaibigan ko na yun. Tapos alam mo nangyari, di ba sinubod ako ng hospital ng Merkules. Tapos pagdating ng Webes, nasa kwarto ako sa ACE, nag-check up ako. Pag-uwi ko ng bahay, bulog ako. Ngayon may nag-text. Bulog ako nag-text. Sa text na mahaba. Naging siya ng sorry. Tapos nag-meet up kami yung gabi. Sabi niya, saan ka? Sabi niya, kita tayo soon. Sabi ko, Kuya, sakto nandito ako sa kwarto. Nag-meet kami. Tapos pag-meet namin, sinabi niya sa akin lahat. Naging siya ng sorry. Lahat. Tapos after that, yun. Okay naman ulit. Nagplano ako magkita ulit. Pero may nangyari pa. Hindi na ako in-invite sa kasal nila. Pero ang nangyari, nung nag-meet up kami ng Webes, Viernes, marami siyang profit sa akin kasi wala siyang ibang napagsasabihan talaga ako lang. Alam mo yung sabi niya sa akin, sasabihin ko sa iyo kasi hindi ako nag-permission sa kanya. Pinasan sila ulit sa harapan ko nung nasa Taytay kami. Ako yung nagbigay ng ring sa kanya, nagbigayan sila ng vows, tapos nag-kiss sila sa harapan ko. Ako yung saksi sa kanila. Inulit nila sa harapan ko. Sa isa lang ang barko. Parang ano lang to Parang pelikula ko lang napapanood Kasi alam mo sabi niya sa akin, yung inasal sila way back December, yung time na yon, hindi raw yun okay lahat. Gusto niya lang sumuko, gusto niya lang mag-trust. Parang lahat daw yung papapanggap na lang daw. Hindi raw talaga sila okay nun. Kasi kinasal sila September daw, ayaw nila magpakasal. Gusto nila raw yung yung babae, ayaw nila raw. Tapos, nung kinasal daw sila noong December, di ba, dapat honeymoon. Pag-gising daw niya, nagkatabi siya, nilibok na raw yung katabihan, Jesus name. Sabi ako. Alam mo, yung sabi niya sa akin, kinasal sila December pero 8 months malamig sila. 8 months. Grabe, 8 months. Wala sila nag-usap. 8 months. Wala talaga honeymoon. 8 months, wala.
Sabi ko, sakit-sakit ko naman din ako sa babae. Sabi ko, ba't tinuloy mo kasal? Sabi niya kasi, pag hindi ko yung tinuloy, sabi ng babae daw sa kanya, pag hindi ko tinuloy kasal, hindi makita makausapin. Nag-iwan lang talaga tayo. Pero tinuloy niya kasi may ticket na yung mga kapatid niya sa ibang bansa. Saka nakagastos na sila ng almost 100,000 plus. Sabi ko, grabe, nagsayang ka ng kasal para lang sa wala. Tapos yung time na yun, yung napunta kami Taytay, napunta kami sa Taytay, tapos sabi ko, saan may wedding mo? Hindi nila sinusunod ang wedding ring nila. Wala! Walang wedding ring! Sa school, nagtuturo siya, tinatanong siya ng na kung asawa mo siya, wala. Bago niya lang sinabi mo nila, may asawa mo siya. Kasi marami na kung asawa mo siya eh. Kasi yung babae, hindi sinusunod sa trabaho niya. Eh, so maraming lalaki ng forma. Diba? Tapos yung time na nagbiyahe na kami, doon niya inopen lahat ng pagdadaan. Sabi ko, wala kang open na dito sa Mataray. Bakit hindi mo inopen nila? Ba't ako mag-open sa kanila? Sila wala akong mag-open. Tapos ang nangyari, yun, inopen na. Tapos nagulat ako sa mga ginawa niya. Noong time na yun, nung sa Taytay kami, sabi ko, saan yung sing-sing? Dala daw niya. Tapos ang nangyari, kasi ako sabi namin yung kasal niya, best man ako eh. Pero hindi nangyari yun. Sabi ko sa kanya, kung in-invite mo nila ako ng kasal, hindi ako pupunta. Hindi talaga ako pupunta kasi mula-una, hindi niya ako nakausap. Hindi ko alam kung sino niya ako nakausap. Kasi ang reason talaga niya ako nakausap dahil lang sa text na sa kapatid ko. Na nag-text na sa kapatid ko na si Chingay, tapos hindi niya Chingay ni-reply. Dahil hindi niya Chingay ni-reply, ang isinisip niya siniraan mo siya kay Chingay. Yun lang. Kaya alam niyo, sabi ko talaga, sinabi ko sa kanya, delikado talaga pag misinterpret mo ko eh. Kaya kayo dito yung mga misinterpret ako, magandaan ka dyan. Marami sa inyo yung misinterpret ako. Yung parang, may alam ka Pasko. That's manipulation. Manipulation spirit yan. Yung sinasabi mo alam ako, pero wala akong alam, manipulation yan. Ibig sabihin, gusto mo manipulahin ako sa buhay ko, biktima ako namin yan. Na parang iniisip nila may alam ako, na magulat na lang ako, wala akong alam. Kasi wala akong pakialam sa, alam mo, kahit pinapastoran ko kayo, may privacy kayo. Hindi ko kayo pwede mo yung robot na alam ko sa buhay niyo lahat. Kaya may magta-transparency, it is a responsibility na magsabi sa akin. Kasi kung susuliin ko kayo lahat, babagay ko lahat, stress ako sa inyo. Totoo yun. That's manipulation. At hindi niyo ako pwede manipula. Na alam ko lahat. At sinabi ko sa kaibigan ko na yun, sabi ko, kaya, paulit na ko na nasinterpret ko na naman ako. Wala akong sinabi. Kaya yung posisyon ikakabong nag-chat doon sa kanya na mahaba. Hindi siya sorry. Sabi ko, dahil sa iyo, hindi kami usap for 3 years. Dahil sa iyo, lang usap. Pero alam mo, nakakatawa yung ginawa niyo nung nasa Taytay kami. Kami na, ngayon tutupadin ko yung mga pangyari, ikaw yung best man, ikaw yung ano sila, renewal of all skill agad ah. Nagpatawanan sila doon sa harapan ko. Sabihin mo na yung words, sabihin ko, luminapis na ride. Luminapis na ride, kasi siya ako, tapos sila sa picture kami, sabi ko, wala ka man nakasal ko, pero nakita mo yung totoong kasal. Kasi yung kasal doon talaga yan, daming tao, pero alam nila, may mali sa kanila. Alam nila hindi sila totoo. Kaya ang sabi niya sa akin, yung anniversary daw nila baka daw yung Friday. Yung katay na kinasal sila ng bulan ko. Yung tatlo lang ako nakakalam. Tsaka sabi niya sa akin, ikaw lang nakakalam ng totoong nangyari sa amin. Hindi alam mo nakakalam sa pamilya. Ikaw lang sabihin ko. Hindi alam na lahat yun parang pagpapanggap lang. Pero sinabi ko sa kanila, hindi ako kinusip ko sa church. Hindi ako kinusip mo para matulog sila. Kung ba na-realize na iba ang dating sa marriage talaga? Iba. Sabi ko nga sa kanya, yung babae, angat tayo dyan dati, ay doon yan. Mas yung time na naging sila, inanapan niya ng sobra pa. Grabe, sabi ko nga sa kanya, hindi ka kakampiyan, babae, kakampiyan ko. Pero yung point ko doon na, yun nga, sabi niya, talagang grabe nagdaanan nila. Kaya, yun, sabi ko nga na,
Sabi ko, hindi ko lubos maisip na mag-iusap tayo. Kasi sabi ko, wala na eh. Talagang ano na kita eh. Oh. Pero alam mo yung sinasabi ko, yung bad luck this week, na-aksidente ako, napunta ako sa ospital, Lara. Diba? Sa Puerto. Pero yung purpose ko na yun. Kasi pagdating mo, yung bisa pa-check up ako ng umaga, ng hapon, doon siya nag-chat sa akin. Pag-chat niya, sabi niya, kita tayo pag nandito ako sa Puerto. Isa ko sa Puerto ako. Oh. Tapos, yun, ang inisip niya raw, kala niya wala ako sa Puerto. Pero sakto na sa Puerto, sabi ko magaling talaga ako. Kasi kinabukasan, nagbiyahe kami pa Taytay. Kasi nandun yung ng white, nandun sa Taytay. Biyahe kami doon, tapos doon ako nagpusap-usap, tapos biglang, hindi ko akalain talaga, sabi ko. Kasi ang ginawa niya, nabinigay siya sa akin box. Mga 12 na yung gabi, kasama na nabili ako ng box. Kala ko peace offering. Kala ko peace offering mo pala, yung kaling sing nilang dalawa. Kala ko para sa akin, pagbukas ko, ano to? Kala ko sing ko. Yung pala sing nilang dalawa. Sabi, ikaw na. Ano na? Ano? Sa gagawin ko? So, inabot ko yung sing sa akin na sa lalaki mo na. Sinusuot niya, nag-bow siya, sinabi niya talaga lahat ng mga ano niya, babae din gano'n. Tapos sabi, ano sasabihin mo? Ano gawin mo? Yung ina ko sa guy. Gano'n na. So doon na, sasabi ko, sabi niya sa akin, hindi na natupad doon naging best man ng kasal ko, pero ito yung totoo kasal ko. Ito yung totoo na okay kami kasi yung totoong kasal namin, nagastos ko na pero lahat ng yung palabas na. Lahat yung totoo yun. Pero ito, na-witness ko talaga. Tapos lang tayo. Kasi wala nun, ito, nilisisin nila. Tapos yun, hanggang dumating tayo, sabi ko, sunod kita tayo. Yun yung practice sa buhay ko. Kasi ang matutunan ko si Sheila eh. Siya sabi ko mag-preach. Pero sabi ko sa kanya, Shin, ako mag-preach sa linggo. Sabi ko, okay na kasi yung chan ko. Magaling niya ng Lord, may purpose lang ng Lord. Tapos sabi ko, siguro nag-pray ka talaga na matindi no? Para gumaling ako. Kasi parang hindi naman ako tulog eh. Sabi ko, grabe yung prayer mo, effective ba? Pero yun yung point na, na talagang grabe. Alam mo dahil, hindi kami ako sa 4 minutes dahil sa chat na misinterpret ko yun. Doon lang, dahil lang doon. Tinachat ko siya, hindi ako nireply. Wala talaga. Ang kagandahan kasi sa aming dalawa, wala na siyang nakwento sa akin, ito kami nag-usap. Ako naman, sinabi ko sa kanya, Kuya, alam ng mga taga-church na hindi na kayo nag-usap. Kasi open ako. Sinabi ko na, nilet ko na kayo. Sinabi ko talaga kasi sabi ko, wala nang ganyan pag-usap eh. Pero sabi naman problem na itindihan na yung sabi ko. Pero yun, okay na. Sabi ko nga, one hour of day nag-visit ko. Kaya, doon niya inopen lahat. At doon niya na-realize talaga na kami sa akin, hindi talaga pwede ko isa ka lang. Kasi kaya niya. Pero sa huli, yun na ako siya, sabi na mag-fit na siya mag-fit ng buhay niya. Kasi nga, sobrang untouchable kasi siya. Hindi siya makusap ng iba. Wala makano sa kanya. Ayaw na. Pero that time, hindi na nakaya. Kaya doon na yung time na nabasag siya, may binasag na siya. Hindi na ako reach out. Pero sabi ko siya, alam mo yung dapat kong tatandaan doon na, sabi ko sa kanya, hindi ko siya tinilit sa prayer. Alam mo naman, nalayan ko pa rin siya sinasabi sa prayer. Lahat ng maraming kaibigan ko, kahit na misinterpret nila ako, sinasabi ko siya sa prayer. Kasi, sabi ko sa kanya, Kuya, alam mo totoo lang yung mindset ko dati, kahit hindi mo manilag sa kasal mo, ang mindset ko kung magkakaayos tayo, marami naman pwede pang bumilitan. Kasi alam yan, marami pang maganda sa future na mangyari. Pero ang nangyari, iba yung ginawa ng mag-practice. Mas maganda yun, tatlo lang kami nakakita ng totoo. Diba? So yun yung sabi ko na practice. Pero bakit pa nangyari yun? Ito po yung ginawa ko. Ito po yung sabi sa Bible. Bad or good, seek righteousness, for it brings the best plot twist at the end. Alam mo bakit? Hindi man naging maganda yung pangyayari sa amin, isip mo pa rin yung kabanalan. Kasi yung iba, pag may mga pangit na nangyayari sa kanila, bago na rin sila ng kasalanan. Right? Nag-away kayo ng kaibigan nyo, asawa mo, tinarito mo na rin. Inaaway mo na rin. Di ba? Hindi siya tama. Walang maayos na gano'n. Di ba? So, ang dapat, kung may ito, kay Joe, kahit po
na si Job ay nawala yung mga anak niya, hindi mo siya nakasali sa Lord. Sabi sa Bible, Job chapter 1 verse 22, tumayo si Job, binunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatera pa siya at sumabas sa Diyos. Ang sabi niya, ubad ako lumabas, sinapupunan ng aking ina, ubad din ako babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh na ng babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. Sabi dito, Job chapter 2 verse 10, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Alam mo nung time na nung kaibigan ko ito, hindi kami rin parang nagkasakit ako nakaraan. Yung time na nagkasakit yung chan ko, at sobrang sakit, sabi ko sa Lord, thank you po. Thank you sa pain na to, kahit na yung bago yung pain. Ito naman ang kaibigan ko nito, nung time na hindi niya ako nakausap, nung time na hindi ako nireply, nung time na bulo-bulo ako kung ano bang reason ba't niya ako ginachat. Sabi ko talaga sa Lord, thank you kung inilog mo to. Inilog mo to, sabi ko salamat. Di ko alam yung gusto niya, pero sabi ko Lord, magbubon ako, kailangan ko magbubon, hindi ako pwede mag-focus dito. Hindi ko sinisi ang Lord. Nagpasalamat pa rin talaga ako at umalis siya. At saka alam ng mga tao na ano talaga na vocal ako pagdating sa part na sinasabi ko na ganito, ganyan, iniwan ako. Pero hindi ko siya siniraan. Hindi mo siya siniraan, hindi mo siya inatake. Hindi. Kasi ganun yun eh. Kung gusto mo maging okay ng lahat, dapat maging tapat ka. Amen po ba? Amen po ba? Ipapray mo siya. Hindi ka dapat magkasala sa Lord. Yung iba kasi gusto kayo maayos. Pero nung nasa bad practice sila, nakita ko yung ugali ng iba. Yung iba nanira, yung iba nawasak, yung iba sinisi ang Diyos. Hindi po ganun dapat. Amen? Dapat kahit po may bad man o good, dapat sumunod ka rin sa Lord. Amen? Sabi dito, Job chapter 42 verse 7 na sabi dito, ito po. Saan na ba tayo? Job chapter 42 verse 7 na pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Timaneo naman ang hinat ni Yahweh. Sinabi niya, magandi ang galit ko sa iyo at sa dalawang kaibigan, sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin niyo ito kay Job at sunodin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job, siya lamang mapapakinggan ko para hindi na kayo magbayari sa inyong karangalan. Dahil sa hindi ninyo paglalahat ng buong katotohanan, tulad ng ginagawa niya. Ganun nga ang ginawa ni Eliphaz na Timaneo, Bildad na Suhita at Supar na Amita. At ang panalangin ni Job ay pinili niya. Alam niyo po, ang pagkakaiba kay Job at sa mga kaibigan niya, yung mga kaibigan niya sinungaling, hindi sinasabi ang katotohanan. Alam niyo po, ayaw ng Lord ang katotohanan. Ayaw ng Lord kasi mga nagmusunod ang katotohanan. Alam niyo po, yun yung isang dapat na tatandaan na kahit may mga taong nawala, dapat sa totoo ka pa rin, huwag ka pwede magbago ng kwento. Amen po ba? Kung ako nag-open ako, kahit ako sinasabi ko na sa kanino na iniwan ako, tinalikuran ako ng kaibigan ako, hindi ko alam yung reason, ito lahat yun. Pero hindi ako nag-buhat ng kwento na baka ganito, baka dahil ganyan, baka ganito. Hindi pwede kasi ganun eh. At dapat, at lahat ng mga ginawa ko, sinabi ko rin talaga sa kanino. Sabi ko, alam mo nagugulat pag nag-break na tayo, kasi alam mo lahat na hindi mo ka lang-usap. Kasi bukal ako na hindi mo ka lang-usap, di ka lang kung bakit. Ano mo lang problema na intindihan ko. So yun yung point na talagang hindi ka pwedeng magsinungaling, hindi ka pwedeng manghirap, hindi mo naman kung ganun. Ha? Amen mo ba? Kahit ano mang mangyari, maging totoo ka. Amen? Maging totoo ka. Isip mo yung righteousness. Kasi sa uli, may the best practice po yan. Amen? Sabi po dito, Hukom chapter 11, verse 38 to 39. Pumayag naman si Jephthah na umalis ng 2 buwan ng anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok, kasama ang kanyang mga kaibigan, upang ipagluksa ang kanyang pagkabirhen, sapagkat mamamatay siya na hindi pa nakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya at kanyang ama at sigawan naman ito ang kanyang panata, kayawa. At siya ngayon namatay ng isang birhen. Mula noon, nag-isang pagwalay si Israel. Makita mo na si Jephthah, tinupad na rin yung kanyang panata sa Lord. Alam niyo po, yun yung righteousness. Yung righteousness,
yung meron ng bad o hindi na nangyari sa buhay mo, talagang dapat huwag kang tumigil sa pagsik sa Lord. Amen po ba? Kasi ito, si Jephthah, pwede na siyang tumigil kasi anak ng alay niya, pero hindi, tinupad niya pa rin yung parata ng Yahweh. Iwanan ka man ng kahit sino, talikuran ka man ng kahit sino, yung panata mo sa Lord, tupanin mo. Amen po ba? Kasi alam mo itong kaibigan ko na tinutukoy ko, talagang grabe yung heartbroken ko naman siya kasi isa siya sa mga gusto ko ng partner dito. Diba? Partner talaga, siya talaga. Siya lang kasi isa sa tumulong start talaga sa Nara. Siya yung nagbigay ng TV, siya nagbigay ng laptop, siya yung nagbigay ng mga kanilang gamit ko. Kutsul, simple ko, siya nagbili. Siya yun, tas out of prayer, bigla din ako nag-usap. Pero makikita mo daw, sabi ko, Lord, kasi dumating ako sa buhay ng buhay ko na kahit mawala yung mga kaibigan ko, sabi ko, magpapatuloy ako sa Panginoon. Actually, kakatabi ko na sa primary meeting nakaraan. Sabi ko sa mga primary leaders, lahat ng kaibigan ko na wala sa akin, lahat ng malalapit sa akin na wala, ayaw ko kayo lumapit sa akin. Sabi ko sa kanila nun, nung nakaraan ko lang, sabi ko sa kanila, alam mo lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga malalapit sa akin sa Lord, nawala. Umalis sila. Talagang bigla silang nag-alisa na lang. Ay sabi ko, kung malapit-lapit, baka mawala kayo. Nanong pa sila. Tapos biglang after sabi ko sa kanya, tapos dito balik-balik ka? Sabi ko sa kanya. Pero yung point ko na, basta wala kang ginawang mali, kikilos ang Lord. Amen po ba? Kikilos ang Lord. Kaya yun yung point. Pag wala kang ginawang mali, alam mo na siya kama kikilos ang Lord. Actually, hindi lang naman siya yung pangalawa na siya. Kasi yung una, meron na nakusap unang kaibigan na namisinterpret din nila ako. Pero okay kami ngayon. So, yun naman malaking tao yun. Yun, hindi rin kami nag-usap doon ng matagal. Sobrang matagal kami nag-usap kasi namisinterpret naman nila ako, na-unfriend ako sa Facebook, na-block ako sa Facebook. Hanggang dumating ng time, in-unfriend nila ako Kasi nalaman nila nung talaga ako alam. Ako pa ka nag-depend Kaya yun yung point na pag wala ka talagang ginawa, may mga babalik si Lord. Tignan mo, si Joseph, walang ginawa sa kanya. Wala siya ginawa sa mga kapatid niya. Mga kapatid niya nagpunta sa kanya. Diba? Si Job, matuwid siya. Binalik na lahat ng anak niya. Diba? So pag wala ka talagang kasalanan, babalik yan. Amen po ba? Pero kapag may ginawa ka, magsisi ka muna. Amen po ba? Walang ibabalik kung walang pagsisisi. Amen po ba? So, isip mo yung righteousness. Kahit anong gawin, isip mo lang ang Lord, huwag kang titigil sa pagsik sa Lord. Kasi may bad or good, kahit ano lang maging kalabasan sa huli, basta huwag lang mawala si Lord sa buhay mo. Amen? So yan po, Genesis chapter 50 verse 10 to 21. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipanahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabi nito ni Jose. Tingnan mo naman yung kamanalan ni Jose. Sabi niya, ginawan mo man ako ng masama, okay na yun. Di ba? Alam mo kapag ginawa ka ng masama, huwag kang masanay. Alam mo sa Christian, may mga taong ayaw nilang gawin sila ng kasalanan. Hindi po ganun dapat ikaw. Yung pag ginawan ka ng mali, parang nag-iiba na ugali mo, nawala yung fruit of the Spirit, hindi ganun ang feel. Amen? Si Kristo nga, habang pinapako, nagpapatawad. Habang pinapako, sabi niya, patawanan mo sila, hindi nila alam ginagawa nila. Ikaw, wala ka pala pa ako. Gusto mo lang magbiganti? Gusto mo lang i-depend yung sarili mo? Samantalang kung i-compare tayo kay Kristo, 100% makasalanan tayo. Amen po ba? Kaya, yung point dito na, si Joseph, pakita mo humingi sa kanya ng kapatawarin ng mga kapatid niya, ano sabi niya? Maaari ko bang palitan ng Diyos? Makita mo dito na talaga sinisip ng righteousness. Amen? Kaya hindi, yung plot twist, yung mga kapatid niya yung umawal sa kanya. Kaya kung gusto mong dumating natin na maging okay ang huli, isip mo pa rin ang katuwiran. Amen? Alam mo, ito yung masasabi ko sa buhay ko na isa sa mga bagay na hindi natarap ng isipan ko na mangyari. Hindi ko talaga inisip na magkakaayos pa kami.
hindi ko iniisip na magiging, kasi yung nag-kita kayo, parang wala nang nangyari. Parang wala nang nangyari, parang nakalimutan. Hindi ko akalain na gano'n. Tapos, after that, may mga plano na, saan mapunta, parang gagawin. Pero ang point doon na, gano'n po, sabi ko nga, ayun, nakakapag-open na rin ako sa kanya. Kasi sa kanya ako dati nag-open na rin eh. Tapos siya, ang dami yung na-open. Sabi ko, marami yung wala nangyari. Pero sabi ko, wala naman ako nagsisiyan sa mga nangyari. Kasi lahat ng mga tinurong Lord sa akin. Kaya alam po, sumunod ka lang sa Lord. Amen? Amen po ba? Romans chapter 12, verse 21. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ang masama na mabuti. Amen? Para, alam mo ba, magandang practice sa hinaharap, lagi ko lang daigin ang mabuti ang masama. Amen? Sabi dito, Romans chapter 10, verse 11. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mga sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapala. Kaya, yung araw po dito na, continue to seek God. Amen? Ano man ang mangyari, isip mo lang mag-isip ang Lord. Amen? Amen? Sabi mo katabi mo, seek mo ang Lord. Seek mo. Yeah. Sige po, praise God. Tumayo po tayong lahat. Kung meron sa buhay ko, maraming mga nangyari sa puso ko, papasalamat ko sa Diyos. At humingi ka ng tawad. Kung pumating ka sa buhay mo, hindi ka sumusunod kapag nasa puso ka. At ngayon mag-desisyon ka na, ano man ang mangyayari sa buhay mo, ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga bad plot twist, good plot twist, wala kang ibang gagawin kundi isip ang katuwiran ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay ang magpapatayo sa Kanya sa lahat ng pagkabal, sa lahat ng pagkakataon. Sige, sabihin mo sa Panginoon, patawarin mo ako kung di ako naging tapat, kung naging pasaway ako, naging reklamador ako. Lakasan mo ang boses mo, kapatid. I want to hear your voice with faith. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko at sa mga oras ito, Lord. Ano man ang mangyayari sa buhay ko, masakit man o hindi, pagpurihin kita, sasalmahin kita, itataas ko ang pangalan mo. Iniwan mo naman lahat, mananatili ako sa iyo. Dahil ikaw ang aking Diyos. Hallelujah. Taas mo kamay mo, kapatid. Mataas na mataas para sa Panginoon at sa mga oras na ito sa buhay natin ng Diyos. Abutan mo siya ng buong lakas, buong isip, buong puso, buong ango, at sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Let's sing Word of God. Word of God, upon the throne, in majesty and splendor, Surrounded by surrounded by an
righteous and mighty. We praise you, we lift you up, we magnify, we glorify, we exalt you, we adore you. Hallelujah. Glorious, glorious, omnipotent, righteous and mighty. We praise you, we lift you up, we magnify, we glorify, we exalt you, we adore you. Hallelujah.
Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tumayo po tayo. Sige po tayo. Taas natin ang kamay. Manalangin tayo. Most Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for this day, for everything you have done. Salamat po sa mensahe mo. Lord, may hindi man magandang plot twist o magandang plot twist ang mangyayari sa buhay namin. Patuloy ko po namin isisip. Patuloy po kinong ipaalala mo sa aming araw-araw ang topic na ito. Hindi ito ang nanakaw ng kaaway. Ito'y lalago at tumubo tulad ng binhig na talim sa mga lupa. Lord, in good times and bad times, we will go to praise you. In good times and bad times, tapat ka, banal ka, makapangyarihan ka, karapat dapat purihin at sambahan ka. Kaya Lord, ikaw lang ang pang tinataas. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Lord, I pray, patuloy po lahat ng mga ko dito. Ikaw ang Diyos na kumilo sa buhay nila. Puspusin mo ang bawat isa ng mga Espiritu. Balupin mo ang kanilang dugo. Palakasin mo ang mga nanahina, ang kanilang pagsulong. Tulungan mo sila mapagtagumpay nito. Kung sila man, Panginoon, ay nagkasala, patawanan mo sila. Kung sila man, Panginoon, ay tatapa, ibangon mo sila. Sa kanilang kahinaan, ikaw ang kanilang maging kalakasan. At kung nananahin ba ang kanilang laman, I declare, Lord, in Jesus' name, ang Espiritu mo, ang patuloy, pupus sa kanila, para mapagtagumpay ang kanilang mga sarili. I pray, Lord, lahat mamatay sa sarili ng umubay, at patuloy mong gawin ka na ang bawat isa sa iyong harapan. Thank you, Lord, for everything, God. Sa mga oras na ito, Panginoon, as we give our tithes and offering, use this for the glory of your name. Use this for the expansion of your kingdom. Use this for the improvement of your church. And use this, Lord, to bless more people, Panginoon. Salamat po, Lord, we give this to you at ang palayan po ang mga mo sa kanilang pagbibigay. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray. Amen.